Kung si Jesus po ay namatay, inilibing at hindi siya muling nabuhay, wala rin tayo, patay din tayo. Hindi po balik yung kanyang pagkamatay at pagkalibing. Tao lang din na katulad na tao po pag namatay, nililibing? Yes. O may mga kilala kayo sa mundo natin na nagtayo ng nagtatag ng relihiyon. Sila po ay namatay at nanatiling patay. Makikita niyo ang kanilang puntot na alagay RIP. Rest in peace. Tanging si Jesus lang ang may puntot na walang nakalagay RIP. Alam niyo ang nakalagay? He is risen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Siya po'y buhay. At siya'y buhay magpakailan-kailan pa man. Can we say amen? Sapagkat kung si Jesus po hindi muling nabuhay, makakabiyaya. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:12, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection from the dead? Meron po kasing paniniwala. In fact, nung nabubuhay pa si Jesus, hindi sila naniniwala ng mga tawag sa kanila, mga Sadducees. Sila po hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Yung mga Sadducees po, hindi sila naniniwala sa resurrection. Alam niyo po kanilang pinaniniwalaan? Reincarnation. Naalala niyo po nung bata kayo, na namatay si Lola, tapos pag ninakita kayong paru-paro, dumapo sa bahay, ay si Lola. Totoo naman, di ba? Dati ganun din ang maniniwala pumasok sa isip ko. Tinuruan kami. Nakapagkaraw ang tao na matay na mabuti, nagiging paru-paro. Kasi mabuting tao, yung mga palipat din, ay si Lola dumalaw, ay si Tita, totoo naman, di ba? Pero pagka masamang tao raw, yun po yung reincarnation. Kumbaga from human na namatay ka, mag-reincarnate ka into another living creature. Yun po yung paniniwala, reincarnation. Hindi sila naniniwala sa resurrection. Ngayon, kapag masama naman daw, nagiging ipis. Kaya pag hinataw, talagang natatakot sila sa ipis. Bakit? Ay, masama to, masama to. Yung iba naman, pag na-timingan, pag nung paano, talagang galit na galit. Siguro iniisip nila, kaaway ko to eh. Iniisip nila yung masamang tao to. Ngayon, kung totoo po yun, nagkasala kayo ng pagpatay. Kasi pinatay niyo ulit eh. O, di ba, totoo naman, nakatuwa mang isipin, na alam natin na pagka may namatay, nakakamag-anak o ano, nagiging paru-paro. Ano pa kaya? Pag namatay na masama, ano nangyayari ng gusto nyo? Nagiging ano? Ahas. Hindi po totoo yun. Sapagkat hindi po pwedeng mag-reincarnate ang tao sa hayop. Hindi po. Isa lang po ang totoo. Resurrection. Jesus is alive. Amen? Can we give the Lord a clap of praise, church? Hallelujah. Now, tuloy ko lang po how can some of you say that there is no resurrection from the dead? Sabi ni Paul, verse 14, if there is no resurrection from the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, ano pong sabi dyan? Basahin niya po natin. Our preaching is, and so is your faith. Wala pong kabuluhan yung ginagawa natin po. Ang pinakabulaang mangangaral po, kung si Jesus ay hindi na muling nabuhay, si Jesus. Ang pinakasinungaling ay si Jesus. Sa bakit po? Napakarami niyang pagtatangkang sinabi na ako ang anak ng Diyos. Ako ay muling mabubuhay. Kung si Jesus po ay hindi muling nabuhay, ako po ay may tuturing na bulakan. Tinuturo ko si Jesus ay namatay, tinuturo ko si Jesus ay muling nabuhay. At kung si Jesus, maging si Apostol Pablo, si Pedro, si Juan, sila pong mga alagad ay nakuha nilang ialay ang kanilang buhay, itaya ang kanilang buhay, maging sa kamatayan, sapagkat nasaksihan nila, nakita ng kanilang dalawang mata. Si Tomas nga, special treatment pa, pinahawak pa, nilusot pa yung daliri sa kamay ni Jesus. Kaya pagdating sa langit, yun ang makikita natin.
the pierced hand of Jesus Christ. At makikita natin na siya ay muling nabuhay. Kaya kung sinasabi natin na si Jesus ay hindi muling nabuhay, wala pong kabuluhan yung pananampalataya natin. Verse 15, moreover, we are found to be false witnesses about God. For we have testified, si Paul po nagsasabi rito, si Paul ang nagsasalita. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him. In fact, the dead are not raised. Verse 16 to 17. For if the dead are not raised, and then Christ has not been raised either, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Wala pong kabuluhan ang ginagawa natin ito. Umuwi na lang tayo. Huwag na natin ituloy kung si Jesus ay namatay at nanatiling patay. Pero may mabuting balita ko sa inyo. Si Jesus ay muling nabuhay. Meron tayong dahilan upang tayo sama-samang maglingkod at sumamba sa Kanya habang tayo ay nabubuhay. Hindi po ba? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Hallelujah! If Jesus, alam niyo, this is the most powerful message, His resurrection. Because without resurrection, there is no salvation. You are still in your sins. Look at this. If Christ has not been raised, ang sabi po sa Bible, for the wages of sin is death, Pastor. Yes. Yun ang sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Jesus ay namatay. Binayaran ng ating mga kasalanan. Pero hindi mo ba pwedeng pagdudahan na maaaring hindi nabayaran dahil walang resibo? Tama po ba? Sa panahon po ba natin, nangangailangan po ba ng resibo sa bawat in any legal transaction, there is a proof of receipt or proof of transaction. Halimbawa sa atin, bumili ka o kahit saan, supermarket, sa mall, hanggat wala kang naipakikita ng resibo, kahit sabi mo, bayad na, bayad na. Sabi mo, asa yung resibo? Anong inihingi? Resibo. Kaya pag walang resibo, hindi mo pwedeng ilabas yung produkto. Kinakailangan mo ng resibo. O natatawa kayo, hindi ako si Emil. Mga kabiyaya, look up here. Si Jesus po'y namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Pero kinakailangan siyang buhayin ng Ama. Sapagkat yun po ang resibo na walang duda, si Jesus ay muling nabuhay, bayad na ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Meron tayong resibo. Ang resibo ay si Jesus. Si Jesus, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang ating resibo. Did you get that, mga kabiyaya? If you have the receipt, you have the reason to rejoice. Kahit saan ka pumunta, pag may resibo ka, walang pwedeng umangkin yan. Amen po ba? So kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi pwedeng sabihin ng diablong, makasalanan ka, hindi ka ligtas, hindi totoo yun. Hawak mo ang resibo. Si Jesus ay muling nabuhay. Ang resibo nagpapatotoo na bayad na ang iyong kasalanan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. He is risen from the dead. This is the divine proof. Yan po yung divine receipt. Hindi natin pwedeng ipagpasubali na kapag pinag-uusapan, yes, I know many of you heard a lot of message about resurrection. But let me remind you, it is for your benefits that we keep on hearing this. Hindi dahil sa narinig mo na. Hayaan mong marinig mo pa uli upang maalis ang pagdududa mo. Kasi kung minsan kapag nagkukulang mo sa Panginoon, nagkakasala ka, piling mo hindi ka pinatawad, piling mo hindi ka na mahal ng Panginoon, piling mo layo-layo niya na sa'yo. Hindi po totoo yun. Si Jesus ngayon namatay
para sa ating mga kasalanan. Pero hindi siya nanatiling patay, siya binuhay ng Ama upang alisin mo ang pagdududa sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, araw-araw. Amen po ba? Look at verse 18 to 19. Then also, who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Mga kabiyaya, katulad po ng mga saints kanina, David, remember? Abraham, Jeremiah, Hezekiah, Elisha, lahat, name them all. Sila po, kung hindi muling nabuhay si Jesus, wala rin saysay ang kailang mga inihula. Wala rin pong saysay. Kaya po sa resurrection, sa muling pagkabuhay po, kaya po tinawag to sa Christian faith, the crowning glory of Christian faith. Mga kapatid, tatapatin ko po kayo, you will hear it again. For the next book, hanggang di natin natatapos yung Matthew, Mark, Luke, and John, Gospel, you will hear it again. It's up to you. Pero tatapatin ko kayo, mayroong laging bagong kapahayagan ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kung siya'y muling nabuhay, si Jesus ay nagkaroon ng glorified body. Di niyo ba nakikita? Nung si Jesus po ba'y nabuhay ng maguli, may sakit ba si Jesus? Wala. So pwede mong angkinin, dahil ikaw ay muling nabuhay, Panginoon, wala rin akong sakit. Pwede mong angkinin. Bakit? Si Jesus ay muling nabuhay. Kasama yun sa kanyang binayaran. Kung ito po ang ating pinaniniwalaan, na si Jesus ay hindi muling nabuhay, tayo po pinakakawawa. Kawawa. Sayang lang. Pero hindi. Look at verse 20. But Christ. Ito po yung maganda dyan eh. But Christ has indeed. Yan po yung pinakamaganda dyan. Indeed. But Christ has indeed been raised from the dead. The first fruits of those who have fallen asleep. Remember, the saints cannot go to heaven without Christ's resurrection. Kaya nung si Jesus po yung nag-resurrect na rin po mga saints. Right? Remember this. You are in a resurrected spirit. Look up here, I'm saying this again. You are in a resurrected spirit. You are a resurrected spirit in an resurrected body. Your spirit already resurrected. Spiritually, you are seated with Christ in the heavenly realms. Our spirit. Kaya nga, ang sabi sa Bible, yung ating spirito ay katulad na ng Panginoon. But now, we are in an resurrected body. Kaya po pag nag-take place na ang rapture, mapapalitan ng ating katawan katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Do you want that, mga kabiyaya? Na kung saan ma-i-enjoy mo, you can transcend space. You can appear, you can disappear in a nick of time. Kaya po pag dumating na po yun, yun ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Thank you, Lord. Yan po ay verse 20. Look up here. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Look at verse 21 and 22. For since death came through a man, referring to Adam, the resurrection of the dead comes also through a man, referring to Christ. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Wow! Look at the picture. In Adam, sin, and death. Yung po naging resulta. But look at here. In Christ. Are you in Christ? Yes. Taas na ang kamay. Do you believe you are in Christ, church? In Christ, resurrection and life. In Adam. Before we are in Adam. Yes, by default. Before we are in Adam. But not now. Thanks be to God. Thanks be to Jesus Christ. We are in Christ, resurrection, and life.
That's why you are a resurrected spirit living in a resurrected body. Just a moment na lang. Kaunti na lang. Konting tiis na lang mga kabiyaya. Huwag tayong sumuko. Huwag tayong mapagod. Sapat pa rin ang biyaya ng Diyos para harapin natin ang buhay na ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Keep on keeping on. It's only a matter of time. Kaya po lahat ng nangyayari sa paligid natin, o maybe sa buhay po natin, lahat po yan ay pansamantala lang. Konti na lang. No one knows. But according to the expert, very short. Kaya nga pong sabi sa Book of Peter, si Satan po ay double time. Gusto niya na po alam ni Satanas, nakaunti na lang ang kanyang oras. Alam niya po yun. Kaya ang ginagawa ni Satanas, ginagawa niya na lahat ng kanyang pwedeng gawin para alisin sa tao ang mabuting ebanghelyo, para pigilan ng tao marinig ang mabuting balita, para iparana sa tao ang buhay na hindi maganda, sapagkat wala na siyang magagawa yung pagpunta mo sa langit. Alam mo magagawa lang ni Satanas? Istorbuhin ka na rito. Kumbaga sa bulabugin naman mo, makabala ka man mo. Ang totoo niyan, wala siyang magagawa kapag hindi mo pinayagan, sapagkat buhay si Jesus at siya'y buhay magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Look at this. Christ's resurrection reveals the personal love and unveils the truth of how much God loves us. Now, yan po yung muling pagkabuhay ni Jesus. Okay? Nag-resurrect na po si Christ. Now, tignan natin yung next segment. Mabilis lang po. I'm starting to close. Verse 11 to 12. Now, while they were going, behold, some of the guard came into the city and reported to the chief priests all the things that have happened. When they had assembled with the elders and consulted together, they gave large sum of money to the soldiers. Ano? Di pa tayo buhay? Privately. Uso na po. Huwag mong sasabihin. Kaya tuloy yung apat ay bumaliktad sa kanilang testimonya. Bakit? Baka mas malaki ng konti na ibigay eh. Ano, nangyayari po ba sa panahon natin? Sometimes, truth can be buy or can be bought by money. Pero lagi niyong tandaan mga kabiyaya, tayuan niyo ang biyaya ng Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon ang tatayo para sa inyo. Amen po ba? The truth will set you free. Si Jesus lang ang tunay na makapagpapalaya. Yan po yung ginawa ng mga Pariseo para pasubalian na si Jesus ay hindi muli nabuhay. Pero ano po yan? Wala pong naganap. Bakit? Sa 2,000 years ago nangyari yan. Ano po sa panahon ngayon? Tayo pong lahat, hindi natin nakita. Pero dahil mayroong iniwang salita, naniwala tayo. At alam ko sa sarili ko, alam ko sa sarili nyo, alam nyo sa sarili nyo rather, na buhay si Jesus. Amen po ba? Buhay siya sa ating puso. Hindi pa natin siya nakikita personally. Kaya sabi sa inyo, konti na lang. Gusto niyo na makita? Hintayin nyo. Pero kung gusto niyo na makita, Lord, bring me home. Kasi Apostle Pablo nga, sabi niya, diba, I decide to be with Christ. But I decided not to go before for your benefits. Sipin niyo si Paul. Gusto niya na, meron siyang confidence to meet the Lord. But for your benefits, sabi niya, I decided to stay. Kaya po mga kabiyaya, walang duda talaga. Alam ko sa sarili niyo. Alam niyo sa sarili niyo pala. At alam ko rin sa sarili ko na buhay si Jesus. Amen? Can we say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus is alive. And He is alive forevermore. Now, verse 16. Verse 15. So they took the money and did where they were instructed. They say it is commonly reported among the Jews until
this day. Pero yung mga naniniwala na po na yan, mga nawala na rin. Bakit po? Kasi magpahanggang ngayon, naroon pa rin yung empty tomb. Kaya yung paniniwala na yan, kakaunti na baka wala na sila. Yung mga nagpasabi ng mga maling turo o maling balita. Totoo po ba ang balita? May dagdag bawas? Yes. Now, let's go verse 16. Okay? After nung nagpakita si Jesus sa Galilee, look at the picture. Yan. Verse 16 to 17, then the 11 disciples, sapagkat nawala na si Judas, went away into the Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Medyo ano tong verse na to. Alam niyo, inaaral ko rin po ito. Look up here, when they saw him, what they did do, anong ginawa nila? They worship him, but some doubted. Tanong ko po sa inyo, may nag-alinlangan ba? Nung nakita nila si Jesus na nakatayo, buhay, may butas ng kamay, ang tagiliran, ang paanan, meron pa rin nag-alinlangan. Now, tinignan ko po yung, I did the word study, mga kabiyaya. Kasi, dito naisip ko, bakit kaya may nag-alinlangan pa? Nakita naman nila ng kanilang dalawang mata. Di ba? So minsan sa buhay po natin, bakit nakukuha natin ang pag-alinlanganan ng kabutihan ng Diyos? Kung minsan naranasan mo na eh. Di ba? Nakaranasan niyo na po ba ang kabutihan ng Panginoon? Pero bakit minsan dumarating sa punto na pagdududahan din natin? Gusto ba niya? Kalooban ba niya? O mahal pa ba ako ng Panginoon? Tinignan ko po yung word na doubt. Ang Greek word po ng doubt ay distaso, meaning to distance, right? Wavering ang ibig sabihin, refusing to choose one way over the other. Ang Greek word po ng doubt dito ay distaso. Kumbaga ganito po yan eh. Refusing to believe or refusing to choose one way or the other. Para bang, gusto mo ng cake? Pagbigay ko sa'yo ng cake pero gusto ko rin kainin yung cake. So parang binibigay ko sa'yo pero ayaw ko rin naman ibigay dahil gusto ko kainin. Parang gusto mo, pero sa isip ko sana ayaw mo. Akin to gusto ko kainin. That is distaso. Parang may distance, right? Wavering. Another is, it only happened twice. Nangyari po yun, na-mention lang po yung word na distaso, yung Greek word na yan, dalawang beses lang sa New Testament and only in the book of Matthew. Yung una po, nung si Peter po ay naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Ano nangyari kay Peter? Nalunod o lumubog at ano sabi niya, Lord, save me. Sabi ni Jesus, why did you doubt? Why did you distaso? Why did you waver? Malapit ka na, lumalakad ka na eh, nag-alinlangan ka pa eh. Kumbaga sa atin, malapit na, sumuko ka pa. Nandun na konti na lang. Konting tiis na lang, kapatid. Huwag mong pag-alinlangan ng pangako ng Panginoon. Gagawin niya sa iyo yan. Tapat ang Diyos. Kung minsan nagka-alinlangan tayo, ibigay sa Panginoon. Wag, konti na lang. Ang sabi ng Panginoon, why did you doubt? Pero anong ginawa ng Panginoon? He saved Peter. And dito po sa verse na yun, Jesus knew that some doubted. Meron pong nag-alinlangan. And it is only happened twice. Yung word po na distaso. Momentarily wavering, split-second wavering that interrupts wholehearted trust. Halimbawa, nung si Peter po, diba, naglalakad na siya. Nakalakad na po ba si Peter? Yes, nakalakad na. Pero nag-split. Nagdistaso. Kaya po siya lumubog. Pero right after nun, naniwala pa rin ba si Peter? Yes. Kaya po medyo napanatag ang loob ko na ito po palang doubted dito ay momentary lang. Nang nakita ng mga alagad. Para bang ikaw diba hindi ka makapaniwala na nakapasa ka?
lumabas sa online pero gusto mong ma-confirm na talaga bang hindi ka nagkamali ito. Di ba? May mga ganon. O nakita mo yung pangalan mo lumabas. Kasama ka sa ligtas. Di ba? Tanong ko sa inyo, nakita niyo na mo ba na naisulat yung pangalan niyo? Sa aklat ng buhay? Hindi mo nakita na yung sinulat eh. Pero naniniwala kayo na isulat. Bakit? Dahil si Jesus ay muling nabuhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. That's the day. Thank you, Jesus. And now, look at the verse. Verse 18, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Yan po ay prophecy ni Daniel sa Daniel 7:13. Hindi pa po nagaganap, pinrophesy na ni Daniel. Look at what Daniel says. He was given, he referring to Christ, was given authority, glory, and sovereign power. All nations and people of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. And His kingdom is one that will never be destroyed. Yan ang sabi ng Panginoon, my kingdom will never end. All authority has been given to me in heaven and on earth. Now, this is the Bible, this is the Great Commission. Verse 19, sabi ng Panginoon, go therefore, make disciples of all nations. Basahin nga po natin. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always. Always. Not sometimes, not many times, not when you are doing good, not when you are experiencing good, not when you are not feeling good, but always. Always is always. Anong sabi ng Panginoon? I am with you always. So, ano bang panahon, ano bang sitwasyon, ano bang pagkakataon, kasama natin ang Panginoon. Amen po lang. Can we give the Lord a clap of praise, church? Hallelujah! Now, verse 19, balik po tayo. Sabi po dyan, go therefore and make disciples. Ang totoong salin po niyan, as you go, as you live your life, yan po yan. As you travel, it implies as you live. Habang ikaw ay nabubuhay, we can fulfill Great Commission to make disciples or student. Ibig sabihin po ng disciple din ay student of the Word of God. Look up here. Ang pattern po kasi ay evangelism, membership, discipleship, and partnership. And then, Great Commission. Ganun po yun. Right? Evangelism, we need to tell Jesus, we need to reach more souls upon Christ, mga kabiyaya. And kapag ang tao po ay nakakilala, siya po ay mapupunta sa church. Magiging member, nag-aaral po ng tinatawag na membership. Kaya po sabi ni Jesus, go therefore. Ibig sabihin, as you go, make disciples. Yung disciples, in-evangelize na natin. And right after natin ma-evangelize, papasok po yung tinatawag na memberships. Kaya nga po nagkakaroon ng members sa church. And right after, nagkakaroon po ng discipleship. Yun po yung sabi sa verse 20. Basahin po natin. Verse 20, teaching them to obey, to observe all things that I have commanded you. Teaching, discipleship. And right after discipleship, doon po mapasok yung partnership. Now you understand why we keep on saying, just share. Share nyo lang po yung life natin. Baka sakali, hindi naman natin yan pinagmamalaki. Ginagawa lang natin yan para sa Panginoon. Who knows na kahit pa paano may mag-click at panoorin ng kaibigan mo at siya tumanggap sa Panginoon. Amen? Do you believe that, mga kabiyaya? That's the pattern. We need to evangelize. Hindi lang po tayo. We need to spread the message of grace. And after that, mahikayat natin sila maging
part ng member ng church. Na kung ayaw nila, wala rin naman po problema. Kasi po, kung walang membership, paano magkakaroon ng partnership? Diba? Kung walang membership, paano tayo magkakapartner? At kung walang partnership, wala pong fulfillment ng Great Commission. Kaya po napakahalaga na maintindihan natin yung tinatawag na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Remember, when Jesus rose from the dead and when He ascended to heaven, anong sabi niya? As you go, make disciples. Teach Christ. Alam nyo, ang mandato natin, ang inyong lingkod, I always teach Christ. Yun po. Kasi wala naman pong ibang pwedeng makapagpabago sa tao, kundi ang salita po ng Panginoon. And because Jesus resurrected from the dead, we can fulfill our mission. Because of Christ's resurrection, we can fulfill Great Commission. Can we say amen? Now, look at this. Resurrection is not only the victory of Christ, it is the assurance of His abiding presence and empowering grace. Kaya nga sabi ng Panginoon, surely I am with you always. Kasama mo ang Panginoon. Ano bang problema? Kung maaaring kinakaharap mo, hindi ka iniiwan ng Panginoon. Lagi mo siyang kasama. At nandyan siya palagi para sa iyo. Now, let's go with the personal life application. Basahin po natin mga kabiyaya. Andiyan pa po ba kayo? Right, let's read. Personal life application. Live out the power of Christ. We need to live out. Nasa atin na po yung kapangyarihan ni Jesus, yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Now, look at Romans chapter 4 verse 25. He, referring to Christ, was delivered over to death for our sins and was raised to life for your justification. Mga kabiyaya, the moment you got born again, you already justified. Meaning, itinuring ka ng matuwid. Si Jesus ang naging katuwiran mo. Tingnan nyo Jesus was delivered over to death for our sin. Yun yung kabayaran ng kasalanan. But He was raised to life for our justification. Yun po yung binabanggit ko kanina. Yun po ang resibo. Yung resurrection ang resibo ng iyong justification. Amen? Did you get that, mga kabiyaya? That's why you are justified before God. And when you are justified before God, you have peace with God. Look at Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, how do we be justified? Through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Meron na po tayong kapayapaan sa Panginoon. Mga kabiyaya, ang kapayapaan na ito hindi kapayapaang bigay ng mundo. Ang kapayapaang dulot nito ay bigay ng Panginoon sa Kristo. We are justified through faith because we are peace with God through Christ our Lord. And remember, yung kapangyarihan po ng muling pagkabuhay, hindi nyo ba alam na lahat ng puwersa ng kadiliman ay ginamit ni Satanas upang pigilan si Jesus na hindi muling mabuhay. Kasi nga po, kung hindi siya mabubuhay, bigo ang plano ng Diyos. Bigo ang pagsagip sa kasangkatauhan. Ginamit po lahat ang puwersa ng kadiliman para pigilan si Jesus mula sa kamatayan na hindi siya muling mabuhay. Pero ginamit ng Ama ang kapangyarihan sapagkat ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. Do we believe that? Look at Ephesians 1:19-20. And He's, referring to God, incomparably great power. What kind of power? Great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength He
exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly realms. Mga kabiyaya, read this again and again and again. Make this your memory verse. Because the power that God uses or used when He raised Christ from the dead is the same power that is work within us right now. Can we say amen? Nasa atin na po ang kapangyarihan na ito. Kaya hindi ka talunan ng kahirapan. Hindi ka talunan ng karamdaman. Hindi ka talunan ng problema. Ikaw ay higit sa mananagumpay. Bakit? Yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay katulad din ng kapangyarihan gumagawa sa atin. We have the power of Christ's resurrection. Katulad po, same as the mighty strength nung buhay po ng Ama, si Kristo mula sa kamatayan. Wala pong nagawa ang kapangyarihan ng madiliman. At si Jesus ay bumangon mula sa kamatayan at idiniklara tayong matuwid sa kanyang harapan. Amen po ba? Now, did you realize that this power is now working in your life? Use it. The reason why we do not experience is we do not use it. Gamitin mo. Gamitin mo. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay gamitin mo para sa kanyang kapurihan. Can we say amen? Now look at this. The resurrection of Christ is more than a truth to believer. It is a life to experience every day. Can you read this? Once again, mga kabiyaya. 1, 2, 3. That's the resurrection of Christ. Hindi lang po siya para paniwalaan mo katotohanan. Ito po yung ma-experience mo araw-araw. And when you know that Christ's resurrection, the Bible says, 1 John 4:17, as Christ is, so are we in this world. The resurrection Christ lives in you. Katulad po ng isang awit, as He is, so are we in this world. The resurrection Christ lives in me. Mga kabiyaya, wala pong pwedeng salitang pwedeng makapagbibigay ng masasabi natin parang salitang muling pagkabuhay ay hindi natin maranasan. As Christ is, so are we in this world. And remember that Christ resurrected lives in you. Tayo po ba may natutunan, mga kabiyaya? Remember to live out Christ's resurrection sa buhay po natin na ito. Bukas, babalik na naman tayo sa kanya-kanya nating realidad ng buhay. Remember, you have the power of Christ's resurrection. Live out, live victorious, because the Bible says in Christ, we are more than conquerors. Can we say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Now, the big idea is, in Christ, I live in the power of His resurrection. Alam niyo po kung sabi ni Apostol Pablo, isang bagay lang ang gusto kong maranasan. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat wala pong may hahambing. When you realize Christ resurrected lives in you. Nasa atin na po. Kaya dapat tayo mabuhay na may kagalakan araw-araw. Can we say amen? Amen. Let us pray. Hallelujah. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat kami sa iyong salita na pinagkaloob sa amin sa hapon nito. Father, thank you for the resurrection of Christ
is the divine proof that you love us eternally. You love us unconditionally. And we are saved eternally. Lord, salamat po. Dahil ikaw ay namatay, nilibing, muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Ang katotohanan po nito, Panginoon, ang maisabuhay namin. At hindi lang namin maisabuhay, kundi na may bahagi din namin ito, Panginoon, sapagkat ito ang nais mo. Nasaan man kami magpunta, kung maging ang aming buhay ay magsilbing patotoo na si Jesus ay muling nabuhay at buhay magpakailan-kailanman. Salamat, Panginoon, ikaw ay muling nabuhay, hindi na kami talunan ng karamdaman, hindi na kami alipin ng kasalanan, hindi na kami talunan ng kahirapan, Panginoon, tinalo mo na ito sa krus. At dahil ikaw ay muling nabuhay, meron kaming dahilan upang mabuhay ng may kasaganahan. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen.
It is done. We can rest because it is done. Hallelujah. Thank you, Jesus, for all you've done. We have the freedom. We are now free. We are now rich. We are now healthy because of what you've done at the cross. Hallelujah. Come on, let us worship. Let us thank the Lord. Hallelujah. For all you've done. It is all because of you. Thank you, Jesus, for all you've done at the cross. Hallelujah. Let us sing. You are the Lamb. You made a way when you said that Hallelujah, Lord. Hallelujah. Because indeed, worship is all about your Son. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your love for us. Umulan man, Panginoon, we just want to thank you and we just want to worship you, Lord God. Thank you, Jesus. It's all because of you. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Let us clap our hands one more time. Hallelujah! Oh, this is a holy moment with you. I open